Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Babaeng nagbebenta ng shabu, patay ng barilin ng katransaksyon sa Antipolo. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Dead on the spot ang isang babae nakaraang barilin sa ulo ng isang lalaking binentahan niya umano ng shabu sa barangay Kupang, lungsod ng Antipolo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mark Henry Garcia, Acting Chief of Police ng Antipolo, napiko ng sospek sa kanyang biktima. Pinagmumura kasi umano ng babae ang kanyang katransaksyon nang tumanggi itong bumili ng ipinagbabawal na gamot. Tumanggi itong ating suspect. So pinagmumura itong ating suspect. So allegedly, yun yung naging dahilan. Makikita sa CCTV na sinundan pa ng suspect ang babae, saka malapit ang tiningga sa ulo habang naglalakad. Mabilis namang naaresto ang gunman sa hot pursuit, lalo't nakilala ng witness ang suot niyang pangibaba. Na-recover din ang ginamit na baril sa insidente na itinapon sa crime scene ng tumakas ang lalaki. Sabi ni Garcia, negative naman sa impluwensya ng illegal drugs ang suspect pero may warrant of arrest sa kanya sa kasong robbery. Paalala ng kapulisan, Lalo po papalapit na po ating Kapaskuhan. So inaasahan na lalaki ang bilang ng tao dito sa area. Yung mga kawatan ay yun po ang opportunity din nila. maharap sa kasong murder ang nahuling salarin. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umano'y ulat ng recruitment ng mga Pinoy sa Ukraine, sinisilip na ng AFP. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines kung saan nanggaling ang ulat hinggil sa umano'y recruitment ng mga Pilipino para sumabak sa gyera sa Ukraine. Ito'y makaraang ihayag ng Russian Foreign Ministry spokesperson na si Maria Zakharova na pinangungunahan umano ng Amerika ang recruitment ng mga dating Pinoy servicemen. Katuwang daw ng Amerika ang German Embassy sa deployment ng mga Pilipino, at ng embahada rin umano mismo ang magbibigay ng visa sa mga mapipili. Pero, paalala ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, naglipa na ang disinformation sa kasalukuyang panahon kaya't ipinauubaya na nila sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers ang usapin. We are currently verifying the validity of these reports and of course the source of this information. We have to note that there is a proliferation of disinformation in today's information environment. And so, it is essential for us to remain discerning, no? And of course, we have to be cautious in assessing these claims that are coming out. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng linggo. 18 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.